So purihin ang Panginoon at patuloy tayong magtulungan na ipakalat ang salita ng ating Diyos dahil ang panahon po ay nagtutumulin na. Malapit na hong magwakas ang atin hong sanglibutan. Marami hong magugulat, maraming mabibigla, pero ito ay gawa ng kaaway. Dapat lang tayo ay maging handa. At yung ating isipan, ang atin hong mga ginagawa, yung ating mga konsepto, kinakailangan nating maintindihan. Bakit tayo nandito sa sanglibutang ito? Ano ang ating ginagawa rito? Saan tayo patutungo? Kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na proper framework of the mind. Pag pinag-usapan ang framework, ito'y kumakatawan din sa structure. Kumakatawan ito sa skeletal, na kung paano ang tao, hindi pwede tayong makatayo kung ito'y puro laman. Meron tayong skeleton. Yan yung tinatawag na structure or framework. Sa isang gusali o building, ganun din. Hindi pwedeng maging maayos, matibay o matatag ang isang gusali kung walang tamang structure or framework. So bilang mananampalataya ng Diyos, kinakailangang maunawaan natin yung proper framework. Alam nyo, sa mga mananampalataya, na wala sa tamang framework o structure ang isipan bilang naglilingkod sa Diyos, dumarating sa punto yung ikay nagsasawa, ikay nahihirapan, ikay nabibigatan sa ginagawa mong paglilingkod. Dumarating sa punto na ikay napapagod. Ako'y nagtataka, bakit ka napapagod? Bakit ka nanghihina kung ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran? Ang problema na aking nakita rito, wala tayo sa ating proper framework kung bakit ka nandito. Bakit ka Seventh-day Adventist? Kung ikaw ay Seventh-day Adventist, walang kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon. Oo, dumarating yung panahon ng tinatawag na disappointment. Pero sa kabila ng mga disappointment, kung ikaw ay may tamang structure ng ating pag-iisip, babalik tayo, tatayo tayo, babangon muli at magpapatuloy sa paglakad bilang mananampalataya ng Diyos. Ang atinong pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay isang karanasan ng isang hari. Ang pangalan niya ay si Haring Josaphat. Sa English translation, Jehoshaphat. Sa 2 Chronicles chapter 20, dahil dito makikita natin, ano ba ang framework of mind ni Haring Jehoshaphat? Sa chapter 20, from verse 1 up to 3, babasahin ko po. At nangyari, pagkatapos nito na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Ammonita ay naparoon laban kay Josaphat upang makipagbaka. Verse 2, nang magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josaphat na nagsabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo na mula sa dako roon ng dagat, na mula sa Syria, at narito sila'y nanga sa Hasason Tamar na siyang Inggede. At si Josaphat ay, anong naging reaksyon ni Josaphat? Natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong lupa. Nakita natin ang sinabi doon sa unang 3 talata na ating binasa. Si Haring Josaphat ay nilusob ng mga Ammonites at ng mga Moabites. No? At natural, ang sabi ron, lubhang karamihan, great multitude yung lumusob. Kahit sino ba naman dito, pag ganito ba naman yung kalaban mo, alang nga matuwa ka. Ang natural na reaksyon ng isang tao, natakot. At yun nga ang nangyari kay Haring Josaphat. Siya po'y natakot at nanawagan siya ng ayuno. Sa ibang isipan, ang ayuno na ipinanawagan ni Haring Josaphat ay bilang pagtatalaga sa Diyos. Hanapin ang tulong mula sa Diyos laban sa napakaraming kaaway. Alam nyo, napakaganda yung naging
desisyon ni Haring Josaphat na magtalaga sa Panginoon ang kanyang buong kingdom. Yung pagkatakot, natural po yun. Sa mga atleta na lumalaban sa sports, meron din silang takot na nararamdaman. Pero bakit sila'y nagiging matagumpay? Dahil yung takot, ginagamit nila ito para i-overcome yung kanilang kaaway. At gumagamit sila ng proper framework of their mind. Hindi sila nagpadaig sa takot. At yan po ay naging karanasan ni Haring Josaphat. Alam nyo, kung si Josaphat ay tulad sa ibang hari na mayabang, alam nyo, pag binasa nyo ang chapter 17 ng 2 Chronicles, mula verse 12 hanggang 19, napakarami hong matatapang at malalakas na mandirigma ang hari. Napakarami. Meaning to say, marami siyang panglaban. Pero hindi doon natuon ang pansin ng hari na marami siyang malalakas na mandirigma. Hinanap niya ang Panginoon. Hindi siya umasa sa kanyang sariling armory, sa kanyang military forces, kundi ang kanyang tiningnan ay ang Panginoon. Nagtalaga siya at ang buong Huda sa Panginoon. Dito sa puntong ito ng chapter 20, nakita ko na natuto ang Haring Josaphat. Bakit mo nasabi, Brother Melvin, na natuto? Kasi merong hindi magandang karanasan itong Haring Josaphat sa Panginoon. Ang Haring Josaphat, gumawa ng mga hakbang na hindi gusto ng Panginoon. At dito sa chapter 20, natuto na siya. Ano yung masamang ginawa ni Haring Josaphat sa Panginoon? Babalikan natin ang chapter 18 ng 2 Chronicles. Sa verse 1, maliwanag na sinabi dito, si Josaphat nga ay nagkaroon ng kayamanan at dangal na sagana at siya'y nakipagkamag-anak kay Akab. Napansin niyo po yun? Si Josaphat nakipagkamag-anak kay Akab. Sino si Akab? Di ba siya yung hari ng Israel? Si Josaphat ay hari sa Huda. Hari si Josaphat sa southern tribe, samantalang si Ahab o si Akab ay hari sa northern tribe, Israel, Judah. Nakipagkamag-anak dahil pinag-asawa nila yung kani-kaniyang mga anak. Ito'y uso naman noon para magkaroon ng peaceful relationship ang mga kingdoms, yung mga anak ng bawat hari pinapag-asawa doon sa mga anak ng ibang hari. Hindi ito gusto ng Panginoon. Dahil si Akab ay masamang hari. Hindi siya naging masunurin sa ating Panginoon. At ayaw mangyari ng Diyos na tayo'y makipag-alay. Magkaroon ng pakikisama sa kadiliman o kasamaan. Bagamat pareho silang mga Hudyo. Napansin nyo dito sa chapter 18, pinagpiesta ni Haring Ahab yung pagdating ni Josaphat. Piesta. Dahil siyempre, mag-ano sila eh. Anong tawag doon sa yung mga anak mo ay, di ba? Magbalae. Tama kapatid, yes. Magbalae, di nagpiesta ngayon. Tapos, sa kanilang kasayahan, sabi ni Haring Ahab, alam mo, meron akong gagawing gera doon sa bandang Ramot Galaad. Samahan mo ako, sabi ni Haring Ahab na masamang hari ng Israel. Samahan mo ako, Jehosaphat. Sumagot agad si Jehosaphat, sasamahan kita. Pero na-realize siguro ng Haring Jehosaphat na mukhang napabilis yung desisyon ko Napasagot agad ako ng oo. Mag-inquire muna tayo sa Panginoon. Magtanong muna tayo sa Panginoon kung kalooban ng Panginoon na sumampa tayo doon sa Ramot Galaad. Yan ang sabi sa verse 4 ng chapter 18. Sinabi ni Josaphat sa hari sa Israel, mag-usisa ka ngayon, isinasamo ko sa iyo sa salita ng Panginoon. And then in verse 5, nandito na yung kanilang hiningan ng isipan kung talaga ba ang kalooban ng Panginoon na sumampa silang dalawa allied forces, Israel at Judah, sa Ramot Galaad. At ito na nga,
400 prophets ni Haring Akab nagsabi sa verse 4, magtatagumpay kayo. Ha? Magtatagumpay kayo sapagkat ibibigay ng Diyos sa kamay ng hari. Wow! 400 prophets ni Haring Akab nagsabi, magtatagumpay kayo. Ngayon, siguro, na-realize pa rin ng Haring Jehoshaphat. Nagtanong siya sa verse 6, kung meron ba ditong iba pang propeta na mula sa Panginoon? Meron pa bang iba rito? Sa verse 6, yun ang sabi ni Haring Jehoshaphat. Hindi naman ibig sabihin siguro dito, duda siya doon sa 400 prophets. Pero ang sabi nitong si Haring Akab sa verse 7, basahin natin, at sinabi ng hari sa Israel kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon. Ngunit, kinapupuotan ko siya sapagkat kailanman ay hindi siya nanguhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging kasamaan. Si Micaias nga, na anak ni Imla, at sinabi ni Jehoshaphat, huwag magsabi ng ganyan ng hari. Okay. Nag-inquire pa si Jehoshaphat, meron pang iba maliban sa 400, sagot ng Haring Akab, meron pa. Yung isa, kaya lang, hindi siya nagsasalita ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. May kontrabida pala doon, kontrabida ni Haring Akab. Pero ang sabi ni Jehoshaphat, ipatawag pa rin natin. O ngayon, habang ipinapatawag itong si Micaias, nagpadala ng sugo, pagdating sa verse 12, chapter 18 pa rin tayo, verse 12, at ang sugo na yumaong tumawag kay Micaias ay nagsalita sa kanya na sinasabi, narito ang mga salita ng mga propeta ay magsasaysay ng mabuti sa hari na magkakaisa. Isinasamo ko nga sa iyo na ang iyong salita ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng mabuti. Napansin niyo ang sinabi nung sugo doon sa isang propeta na si Micaias. Micaias, ipinapatawag ka ng hari. Alam mo ba na yung 400 na propeta doon, nagkakaisa sila? Kaya ikaw, maging gaya ka sa kanila. Napansin niyo po yun? Kinondisyon agad yung isip ni Micaias na yung 400 o yung majority nagkakaisa na sila, na sinasabi nila, gusto ng Panginoon na sumampa ang hari ng Israel at Huda sa Ramot Galaad at kayo'y magtatagumpay, ikaw, Micaias, maging gaya ka sa majority. Anong nangyari ngayon? Sagot ngayon ni Micaias sa verse 13. At sinabi ni Micaias, buhay ang Panginoon, kung ano ang sabihin ng aking Diyos, yaon ang aking sasalitain. Alam niyo mga kapatid, kinakailangan nating matutunang mabuti ang ganitong framework ng ating isipan bilang mananampalataya ng Diyos. This is the proper framework of the mind. Hindi ka nadadala ng kung anong sinasabi ng marami, kundi kung anong sinasabi ng Panginoon. Madalas kasi sa atin, susunod tayo kapag yun yung uso, kapag yun yung gusto ng mas marami. Madalas sa atin, nahihiya tayong sabihin yung gusto natin, bagamat iniisip mo, tama yung iniisip mo, dahil yun ang nakita mo sa gusto ng Panginoon, nahihiya ka kasi hindi yan yung sinasabi ng marami. Na para bagang pag marami, yan yung sa Panginoon. Pag nag-iisa ka, kawawa ka. Dito makikita natin ang isang prinsipyo na gusto ng Panginoon na ating matutunan. Ang naging problema ni Haring Jehoshaphat, yung framework of his mind. So ito na ngayon, nakita na nung dumating na si Micaias sa harap ng dalawang hari, sa verse 15 o 14, at nang siya'y dumating sa hari, sinabi ng hari sa kanya, Micaias,
Magsisiyaon ba kami sa Ramot Galaad upang makipagbaka? O uurong ako? At sinabi niya ni Micaias, magsiyaon kayo, magsiginhawan nawa, at sila'y mga bibigay sa iyong kamay. This is sarcasm. E di tinanong siya ng Haring Ahab, o ano, Micaias, uurong ba kami o lalaban sa digmaan? Sabi ni Micaias, magsiyaon kayo at kayo'y giginhawa. Yan po ay sabi sa verse 14. Verse 14. This is sarcasm. Kumbaga parang sinasabi ni Micaias, wala sa loob niya, sige, yumaon na kayo, giginhawa kayo. Kung makikita natin siguro yung mukha ni Micaias, pang-asar doon sa hari. Bakit ko sinabi pang-asar? Pagdating sa verse 15, ito ang sabi ng hari. At sinabi ng hari sa kanya, makailang ipasusumpa ko sa iyo na ikaw ay huwag magsalita ng anuman sa akin, kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon. Nakaramdam yung Haring Ahab. Yung salitain mo yung katotohanan tungkol sa Panginoon. Alam niya, sarcasm yung sagot ni Micaias Sagutin ba naman siya? O sige, yumaon kayo, magpakarami kayo, o guminawa kayo. Wala sa loob. Kaya sinabi ng Haring Ahab, magsalita kung ano sinabi ng Panginoon. Eto na ngayon. Pagdating sa verse 16, at kanyang sinabi ni Micaias, mula ito sa Panginoon, aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon, ang mga ito'y walang Panginoon. Umuwing payapa ang bawat lalaki sa kanyang bayan. Dineretsa ngayon siya ni Micaias. Katotohanan ba gusto mo? Ito ang sabi ng Panginoon, matatalo kayo sa madaling salita. Kaya yung mga mandirigma ng Israel na mga lalaki, umuwi na lang sa kanilang mga tahanan. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ngayon, in verse 17, at sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, di ba isinaysay ko sa iyo na siya'y hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan? O kita, eto nagtantrum na yung Haring Ahab. Nagtantrum siya rito. Sabi niya kay Haring Josaphat, o kita mo Haring Josaphat, sabi ko sa iyo hindi magsasalita yan ng mabuting bagay tungkol sa akin, kundi kasamaan. Marami tayong ganitong pag-uugali, mga mananampalataya ng Diyos. Na ang gusto mo lang marinig na salita ay yung mga salitang iduduyan ka sa hangin, yung patutulugin ka. Ayaw mong makarinig ng mga salita na baka sugatan ang puso mo. Napansin niyo po ito. Maraming mga tulad ni Haring Ahab. Yung gusto lang marinig ay yung gustong marinig. Maraming mga mananampalatayang ganito. At ipinapakita ni Propetang Micaias na bagamat nag-iisa siya, taliwas sa prinsipyo ng karamihan, titindigan niya ito. At yan ang proper framework of the mind ng isang mananampalataya ng Diyos. So pinarusahan si Micaias, ipinabilanggo. Sabi ni Micaias sa hari, Hari, kung hindi mangyari yung sinabi ko na mula sa Panginoon, edi hindi nga mula sa Panginoon. So ngayon ito mga kapatid, sa kabila na yun ay sinabi ni Micaias, si Haring Josaphat, sumama pa rin sa laban. Una, ayaw ng Panginoon yung alliance sa masasamang leader. Dahil mahahawa ka dyan. Ito yung sinasabi din ni Isaias, hindi pwedeng magsama yung mabuti at masama. Yung liwanag sa dilim, yung matamis mapait, yung silangan sa kanluran, yung hilaga sa timog, yung zig and zag, hindi pwedeng maglapit. Pero noon, uso na agad ito, yung pinaglalapit, yung opposite principle. Para matawag lang na masaya tayong lahat, nagkakaisa tayo. Mga kapatid, ang pagkakaisa na gusto ng Panginoon, pagkakaisa sa kanyang salita, sa kanyang katotohanan, hindi sa idea o isipan ng mga tao na pinaiiral sa ating sanglibutan. Ngayon, makikita natin sa verse 20 up to 22
na meron doong masamang espiritu na nagpresenta na dadayain ko si Ahab. At pinayagan ng Panginoon yung masamang espiritu na yon. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kung ang ating mga pag-iisip ay naka-inclined na doon sa iniisip nating gagawin na para sa atin tama ito, dahil nagkakaisa kaming lahat, doon na ipapahintulot ng Panginoon na alisin ang kanyang proteksyon, ang kanyang banal na espiritu, and then ang magti-take over sa iyo, matapos maalis ang espiritu ng Diyos, ang magti-take over sa tao ay ang masamang espiritu. At yan yung sinasabi sa Revelation chapter 16 na pinaparoonan ng masasamang espiritu ang mga hari sa sanglibutan dahil sa kanilang pakikipag-isa na labanan ng gusto ng Diyos. Nangyayari ba ito sa ating kapanahunan? Katulad ng nangyari noon sa panahon ni Haring Jehoshaphat? Yes, literally, ganyan ang nangyayari na sa ating sanglibutan. Hayago sa ating mga paningin yung pagkakaisa ng Trinity ng kaaway ng Diyos. Paganism, apostate Protestantism, and spiritualism. Yan ho ang nangyari na ngayon. Nagkakaisa na ho ang lahat. Ngayon, kung tayo po ay wala sa tamang framework of our mind, matatakot ho tayo. Dahil yan dyan papasok na yung mga persecution na sinasabi ng banal na kasulatan. So ngayon, nung umakyat na sila sa Ramot Galaad, nag-disguise pa nga ang Haring Ahab. Tinanggal niya yung suot ng hari. Ibig sabihin yung balabal ng hari para makilala kang hari. Eh, ang sabi ng leader, ng hari ng Syria, huwag niyong galawin yung maliliit. Ibig sabihin, yung mga tauhan, huwag niyong galawin. Yung hari, patayin natin. Eh, nagtanggal ng, nag-disguise si Haring Ahab. Tapos itong si Jehoshaphat, siya ay nakasuot ng hari, siya ang hinabol. Ang sabi ho rito, sa verse 31, at nangyari nang makita ng mga punong kawal ng mga karo ni Jehoshaphat na kanilang sinabi, siyang hari sa Israel. Kaya't sila ay nagsiligid upang magsilaban sa kanya. Ngunit si Jehoshaphat ay humiyaw. At tinulungan siya ng Panginoon. At kinilos sila ng Diyos na humiwalay sa kanya. Ito yung chance na binigay ng Diyos kay Haring Jehoshaphat. Dahil siya lang ang nakabihis ng hari, sa kanya ngayon yung sentro ng atake. Ipinahabol siya ng hari ng Syria para patayin. At dito nga, sinabi rito si Jehoshaphat ay humiyaw. Ito yung hiyaw ng desperation. Ito yung hiyaw na, Panginoon, tulungan mo ako, nagkamali ako. At diyan maliwanag, tinulungan siya ng Panginoon. Kinilos sila, meaning yung mga humahabol, hindi na itinuloy yung paghabol kay Jehoshaphat dahil nalaman ng mga humahabol, hindi siya yung hari ng Israel, siya yung hari ng Huda. Eh ngayon, ang ginawa na lang ng mga kalaban, nagpalipad ng isang pana, nagbaka sakali. Yan ang sabi sa mga sumunod na talata, nagbaka sakali. At nung lumipad ang pana, eksakto, tumama kay Haring Ahab na nakadisguise bilang ordinaryong sundalo. At kinahapunan, namatay ang Haring Ahab. Kaya yung sinabi ni Micaias, totoo dahil sinabi kasi ng Diyos. Mga kapatid, tandaan lagi natin, para masabi natin kung ano ang tama at mali, nandito yon sa banal na kasulatan. Ang barometro o pamantayan o sukatan para masabi mo kung ano ang tama at mali nasa Biblia, hindi sa opinion. Ang Biblia ho, hindi ginagamitan ng opinion. Let the Bible speaks for itself. Hayaan natin ang Biblia magpaliwanag sa kanyang sarili. At ito nga, na nangyari kay Jehoshaphat, naging leksyon sa kanya. Na huwag nang tumiwala sa sarili. Tinuruan siya ng Diyos ng tamang framework ng isipan. Alam nyo, nung nakabalik ang Haring Jehoshaphat doon sa Huda, sinalubong siya ng isang propeta. At ang sabi ng propeta sa chapter 19, verse 3, ang sabi ng propeta doon sa Huda kay Haring Jehoshaphat, gayon may babuting, verse 2, at si Jeho,
na anak ni Hanani na taga-Kita ay lumabas, na sinalubong siya at sinabi ng Haring Josaphat, tutulungan mo ba ang mga masama? Napansin niyo po yun, ang bigat ng sinabi kay Haring Josaphat. Tutulungan mo ba ang mga masama at mamahalin niyaong mga napupuot sa Panginoon? Wow! Maraming ganitong pag-uugali sa ating panahon. Bagamat Kristiyano, alam mong may mga masasamang ginagawa, tutulungan mo pa. Mamahalin mo ba yung mga napupuot sa Panginoon? Alam mong may mga kalokohang ginagawa. Yun ang sinabi ng propetang ito kay Josaphat, napahiya si Josaphat. Pero siyempre tinanggap niya yon dahil, sabi nga natin, binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon na makaligtas mula sa kamatayan sa Ramot Galaad. Dahil sa bagay na ito ay kapuutan ang sasa iyo na mula sa harap ng Panginoon. Verse 3, gayon may mabuting bagay na nasumpungan sa iyo, sa iyong pag-alis ng mga asera sa lupain at inilagak mo ang iyong puso upang hanapin ang Panginoon. May nasumpungan namang mabuting bagay din kay Haring Josaphat. Binagsak niya yung alin? Yung mga altar, yung mga asera ng mga Diyos-Diyosan. So alam ng Panginoon, may pusong matuwid itong si Josaphat. Nahawa lang dahil sa kanyang pakikipagkamag-anak sa masama na si Ahab. Ang prinsipyong ito, mga kapatid, hindi po ito nagbabago. Hanggang ngayon, ito, ganito yan. Walang nababago dito. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang masama sa mabuti, ang liwanag sa dilim. This is the proper framework of the mind. Kaya nga lagi sa tuwing lalaban sila at pagdating nga doon sa chapter 20, ang natutunan ng Haring Josaphat sa kabila ng napakarami niyang mga sundalo, mag-ayuno sa harap ng Panginoon. Ito po yung prinsipyong pagtatalaga sa Diyos. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Ang Panginoon ang magbibigay ng tagumpay sa lahat ng ating ginagawa. Hindi yung ating, alam natin, magaling naman ako ang dami ko nang napatunayan May mga resources naman ako, kaya natin yan. Kapag ganyan ang isipan nyo, yan ang simula ng inyong pagbagsak. At yun ay natutunan ng Haring Josaphat. May mga desisyon tayo, alam natin yan, kanya-kanya tayo mga sarili. May mga mali tayong naging desisyon sa buhay natin. Pero tandaan natin, ang Panginoong Diyos ay laging handang magbigay ng pagkakataon sa atin na baguhin natin ang takbo ng ating isipan. Kagaya ng ginawa niya sa Haring Josaphat. At kapag nabigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong baguhin yon, ituloy-tuloy natin. At doon, mararanasan natin na hindi tayo mapapagod sa paglilingkod sa Kanya. Hindi darating sa atin yung panghihinawa. Dahil may mga pagkakataon na ang Diyos gagamit ng iba't ibang kapamaraanan para laging meron kang bagong karanasan sa Kanya. Gusto ng Diyos na ipunin yung mga karanasan niyon para pag dumating ang pinakamalubhang kalagayan ng ating sanglibutan, hindi na ho tayo matitinag ng kaaway. Dahil ang proper framework na unawaan na natin. Katulad ng mga maling desisyon nila Lot. Yung nabasa natin sa chapter 20 verse 1. Moabites, Ammonites, mga kamag-anak yan ng Israel. Dahil wala sa proper framework of the mind yung mga anak ni Lot nung sinunog ang Sodoma at Gomorrah. Ang natira na lang kay Lot ay 2 anak niya na babae. At nag-isip yung mga anak niya na babae, wala na kaming lahi. Sipingan natin ang ating ama. Insist, can you imagine? Nilasing nung panganay ang kanyang tatay, sinipingan. Sumunod yung bunso, nilasing din yung kanyang tatay, sinipingan. Ang naging produkto ng panganay ay itong si Moab. At ang produkto ng bunso ay yan si Ammon. Moabites, Ammonites, naging kalaban ng Israel na magkakamag-anak kung tutusin. Dahil sa mga maling desisyon na ating ginawa, may mga consequences yan. Kaya kung wala po ang ating isipan sa framework ng salita ng Diyos,
marami tayong mga magagawang desisyon na hindi tama. Ngunit ang maganda rito mga kapatid, the good news, merong pagkakataong binibigay ang Diyos na ituwid mo yung dati mong maling mga nagawa. Yan ang maganda rito At yan ang ginawa niya kay Haring Josaphat. Kaya nga nung pagdating nung nilusob sila ng lubhang karamihan, nag-ayuno sila sa Diyos, at nagsabi yung propeta doon, magsisampalataya kayo sa Diyos at kayo'y matatatag. Magsisampalataya kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y giginhawa. At inutos ng propeta sa pamamagitan ng Haring Josaphat, maglagay ng mga awit sa kanilang unahan. Saan ka nakakita ng isang gyera? Papunta ka ng gyera, papunta ng lugar ng digmaan, nasa unahan mo mang-aawit, kasunod yung mga kasundaluhan. Hindi normal yun. Hindi normal yun. Pero sinabi ng Diyos yun. At yun ay akto na inangkin na ng Haring Josaphat ang tagumpay kahit wala pang nangyayaring aktwal na tagumpay. Itong senaryo na ang mga awit ay nag-aawitan, ito po'y senaryo na tapos na ang laban at sila'y nagtagumpay. This is awkward. Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, inangkin ng Haring Josaphat ang tagumpay. Kaya pagdating nila doon, sa lugar ng labanan, naabutan nila na yung mga kalaban, Ammonites, Moabites, mga patay na lahat. Ang Diyos ang nakipaglaban para kay Josaphat. Napakaganda hong karanasan ng hari. At gusto ng Diyos, hindi lang natin naririnig ito, kundi sa atin ding mga buhay, maging karanasan ang pagtatagumpay. Na hindi mo iniisip yung mga balakid, ang iniisip mo yung tagumpay dahil ang Panginoon kasama mo. This is the proper framework of the mind. Hindi katulad ngayon, may mga mananampalataya, umaasa sa karunungan, umaasa sa kasikatan, umaasa sa marami. Hindi umaasa doon sa tulong na magmumula sa ating Panginoon. So itong magandang karanasan na nakita po natin dito. At ito ipinagmamapuri natin sa Diyos. Salamat o Diyos, dahil ipinahintulot mo na maisulat ito sa iyong banal na kasulatan upang kami magkaroon ng batayan kung paano ka gumagawa ng pagtatagumpay sa iyong mga anak. Kaya sinasabi ko ng Biblia, yung mga bagay na nangasulat ng una ay pawang nangasulat para sa ikatututo natin na mga dinatnan sa huling panahon. Praise the Lord! Mga kapatid, lagi nating isipin ang pagtatagumpay na ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Na ang laban natin ay hindi laban nating sarili, kundi laban yan ng Panginoon. Gusto nating papurihan ng Panginoon? Magkarunawa tayo ng ganitong mga karanasan sa buhay na hindi ang pagtitiwala sa sarili, kundi ang laging pagtitiwala sa Diyos upang ang ating paglilingkod sa Diyos habang tayo'y naririto pa sa lupa, naghihintay sa ikalawang pagdating ng kanyang bugtong na anak, ay magiging masayang paglilingkod na hindi napapagod, paglilingkod na hindi yung tipong nadi-disappoint, kundi ang paglilingkod na tinitingnan mo ang tagumpay ng Panginoon ay gagawin sa ating mga buhay. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.